mga ka-health! Welcome back sa ating channel! May bago na namang health alert sa ating bansa. Ang bird flu o avian influenza. Partikular ang strain na H5N2. Ngayong 2025, muling naging usap-usapan ito matapos ang outbreak sa isang lalawigan sa Bicol. Dapat ba tayong mabahala? Nakakahawa ba ito sa tao? May gamot ba? Ang tatalakayin natin ngayon, kaya stay tuned at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang bird flu o avian influenza ay isang viral infection na karaniwang tumatama sa mga ibon, lalo na sa mga manok, pato, at pugo. May iba't ibang klase ng bird flu at ang pinakakilala ay ang H5N1 na dati naging sanhi ng pagkamatay ng tao sa ibang bansa. Pero ngayon, ang tinututukan ay ang H5N2 na naiulat sa Pilipinas nitong 2025. Ang H5N2 ay isang low to moderate pathogenic strain. Ibig sabihin, hindi pa ito kasing delikado sa tao, tulad ng ibang uri. Pero hindi ito dapat ipagsawalang bahala, lalo na kung hindi agad nabantayan. Noong Enero nitong taon, nag-ulat ang Department of Agriculture ng bird flu outbreak sa Camarines Norte, partikular sa mga backyard ducks. Ayon sa report, agad na inilibing ang mga apektadong hayop at nagpatupad ng quarantine zone sa lugar. Anong mabuting balita? Walang naitalang kaso sa tao, pero may mahigpit na monitoring. Ayon sa World Health Organization at DOH, kahit mababa ang posibilidad ng transmission sa tao, hindi imposible, lalo na sa mga close contact sa infected poultry. Paano ba kumakalat ang bird flu? Una, direct contact sa infected na ibon, lalo na kung ang manok ay may sakit at pinapatay o nililinis ng walang protective gear. Pangalawa, contaminated surfaces gaya ng kulungan, balde, patuka o tubig. Pangatlo, droppings o dumi ng mga ibon. Ang virus ay maaring tumagal sa kapaligiran lalo na kung malamig. Pwede bang kumalat sa pagkain? Hindi kung luto ng maayos. Laging tiyaking fully cooked ang karne ng manok at itlog. Kung sakaling mahawa ang tao, ito ang mga karaniwang sintomas. Lagnat, 30 degrees Celsius pataas. Ubo o sore throat. Pananakit ng katawan. Pananakit ng ulo. Pagkahapo. Minsan, may pagsusuka o diarrhea. Sa malalang kaso, pwedeng mauwi sa pneumonia o respiratory failure. Ang incubation period ay karaniwang 2 hanggang 5 araw, pero maaaring umabot ng hanggang 10 araw bago lumitaw ang sintomas. Alamin natin na prevention is better than cure, lalo na sa mga sakit na galing sa hayop. Narito ang ilang paraan para maiwasan ang bird flu. Huwag basta hawakan ang patay o may sakit na ibon. Gumamit ng gloves at face mask kung kailangang humawak ng manok. Ugaliin ang hand washing gamit ang sabon. Iwasan ang pagbili ng live poultry sa hindi rehistradong vendor. Lutuin ng husto ang itlog at karne ng manok.
Panatilihing malinis ang kulungan ng alagang manok o pato. Ang Department of Agriculture or DA at Department of Health or DOH ay mahigit na nagbabantay at sumusunod sa One Health approach, kung saan nagtutulungan ang human health, animal health, and environmental sectors. Narito ang ilan sa mga ginagawa: culling o pagpuksa sa infected na poultry, pag-quarantine ng mga apektadong lugar, monitoring ng farm-to-market chains, pagbibigay ng impormasyon sa mga lokal na pamahalaan. Ayon sa DOH, bagamat mababa ang panganib ng human transmission ng H5N2, nananatili silang alerto at handang tumugon kung kinakailangan. Paano makakaiwas sa bird flu? Narito ang ilang tips para maiwasan ang bird flu, lalo na kung nakatira sa lugar na may poultry farms. Una, iwasan ang direktang kontak sa mga ibon, lalo na kung hindi mo alam kung may sakit sila. Pangalawa, huwag magkatay ng manok o bibe sa bahay kung hindi sanay o walang proteksyon. Pangatlo, lutuing mabuti ang manok at itlog. Huwag kakain ng hilaw o half-cooked na poultry. Pang-apat, panatilihing malinis ang paligid. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon. Pang-lima, gamitin ang tamang PPE o Personal Protective Equipment kung ikaw ay nagtatrabaho sa poultry industry. Ano ang dapat gawin kung may kakahinuhang kaso? Kung ikaw ay nakatira malapit sa may outbreak, nag-aalaga ng mga bibe o manok, may sintomas ng flu, agad na kumonsulta sa health center o ospital. Sabihin kung ikaw ay may exposure sa mga ibon o poultry farms. Mahalaga ang early detection para sa tamang gamutan upang mapigilan ang pagkalat. Mga ka-health, ang bird flu ay isang seryosong usapin, pero hindi tayo dapat magpanik. Sa tamang impormasyon at pag-iingat, malaki ang chance na mapigilan natin ito sa pagkalat. Huwag kalimutang maging mapagmatsyag. I-report ang anumang kahina-hinalang pagkamatay ng mga ibon sa inyong lugar. Sumunod sa payo ng mga eksperto. Maraming salamat sa panonood mga ka-health. Kung may natutunan kayo sa video na ito, paki-like, comment at share sa inyong mga kapamilya, kaibigan at kapitbahay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang health tips at impormasyon. Hanggang sa susunod, maging Healthy Pinoy araw-araw.